kung gusto niyong kumuha ng passport, sa video ito ituturo ko sa inyo kung paano ang step-by-step process sa pag-set ng appointment at kung paano ito bayaran through online. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang passport.gov.ph para diretso na po tayo sa website nila. And then may makikita tayong ganito, i-click na lang natin itong set an appointment. Then konting tiyaga lang guys kung ganito yung lumalabas kasi minsan medyo mahina yung internet connection natin or minsan maraming gumagamit sa website nila kaya hindi tayo kaagad-agad nakakapasok. Kagaya sa akin, after mga ilang try nakapasok din ako. So dito may makikita kayong reminder, basahin nyo na lang po yan at nandito rin ang terms and condition. So pwede nyo basahin lahat at kung okay na pwede nyo i-click itong box katabi ng by proceeding para ma-checkan. And then dito na tayo sa baba sa pagpili ng appointment kung individual or group appointment yung gagamitin ninyo. So sa akin ako lang kaya individual appointment yung pinili ko. And then dito na tayo sa pagpili ng site location. So, dito sa region guys, kung nasa Pilipinas kayo, so syempre Asia Pacific, then country natin is Philippines. Pero kung nasa ibang bansa kayo, kayo nang bahalang pumili ng region at country kung saan kayo. At pagkatapos dito na tayo sa select a site. So, i-click na lang natin yan. So, syempre kung nasa Philippines kayo, itong mga site na nasa Pilipinas yung lalabas dito. So, dito pumili na lang kayo kung saang DFA branch kayo kukuha ng passport ninyo. So, siyempre, yung pinakamalapit sa inyo, yung pipiliin ninyo dito. So, kagaya sa akin, itong Tagum branch ang pinakamalapit. So, ito yung pipiliin ko. At kung nakapili na kayo, lalabas na dito yung office name, office address, at contact number ng DFA site na pinili ninyo. At dito sa pinakababa, may makikita kayong notice dyan. So, basahin nyo na lang po. At kung okay na, pwede nyo na pong i-click itong box sa taas ng I confirm para ma-checkan. At kung may check na, pwede nyo na pong i-click itong next. And then mapupunta na tayo dito sa pagpili ng date and time. So dito sa baba guys, may makikita kayong calendar. So kung napapansin ninyo, yung petsa dito may kulay pula at merong kulay green. So ibig sabihin yan guys, yung kulay pula hindi na po available. So close na po lahat yan. Tapos yung kulay green, ibig sabihin yan, may available slot pa yan. So, pwede kayong pumili dyan. So, try natin i-click itong March 30. So, kung nakikita ninyo, isang slot na lang po yung available. So, 1:30 to 2:30. So, kung gusto nyo makuha kaagad ang slot na yan, pwede nyo pong piliin yan. Then, mag-proceed kayo, fill upan nyo po kaagad yung mga information na kinakailangan nila within 30 minutes. So, hindi po dapat lalagpas ng 30 minutes. Kaya kung nagmamadali kayo, yung pinakamalapit na available slot yung kukunin ninyo. Pero dapat makakapunta kayo sa oras na yan. Kagaya sa akin, nagmamadali din. Pero yun nga lang, yung oras ay April 15 pa ako available at makakapunta doon. Kaya itong April 15 na ang pinili ko. At pagkatapos dito sa baba, pumili na lang kayo kung anong oras kayo makakapunta doon. So kagaya nito, April 15, 9 to 10 PM yung pinili ko. At kung okay na, i-click nyo na po itong box katabi ng I am not a robot para ma-checkan. And then may makikita po kayong ganito. So for example, bikes yung hinahanap. So i-click nyo lahat ng merong bike. Pero kagaya nito, mountains yung hinahanap. Kaya itong may mga mountains yung pinili ko. At kung kagaya niyan may check na lahat, i-click nyo na lang po itong verify. At pagkatapos kung may check na, i-click na natin itong next. And then may makikita kayong personal information dito. So make sure daw guys na tama lahat ng mga details na ilalagay ninyo. So kung okay na kayo dyan, pwede nyo i-click itong box katabi ng I agree para ma-checkan. At kung okay na, dito na tayo sa baba sa pag-fill up ng mga personal information na kinakailangan nila. So una dito ay yung mobile number. So ilagay nyo po yung mobile number dito. Make sure active pa yung mobile number na ilalagay niyo at nakaka-receive ng text. Then next dito naman tayo sa paglalagay ng email address. So make sure active at nabubuksan pa ninyo yung email address na ilalagay ninyo kasi magsasend po sila ng email sa inyo. Make sure na magkatulad yung email address at confirmed email address na ilalagay ninyo.
At next dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng last name, given name at middle name ninyo. So make sure tama at hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay ng pangalan ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng date of birth. So make sure guys na tama yung date of birth na ilalagay ninyo. So una yung month, day, tapos yung year. At next, pumili na lang kayo dito ng gender ninyo at pagkatapos mag-select kayo ng civil status. So nasa sa inyo na yan kung single, married, widowed, separated, or annulled kayo. At pagkatapos pumili na lang kayo ng birth legitimacy ninyo kung legitimate kayo or illegitimate. At pagkatapos dito naman sa baba, pumili kayo ng place of birth ninyo. So unahin nyo yung country, tapos province, then city and municipality. So kayo na bahalang maglagay dyan. At kung okay na at nalagyan nyo na lahat, double check nyo na lang po. Pagkatapos i-click nyo na lang po itong next. At pagkatapos kung hindi kayo nag-proceed at may nakita kayong may mga nagkulay pula dyan, ibig sabihin may mga hindi kayo na fill upan. So fill upan nyo lahat yung mga nagkulay pula. And then mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng family information. So dito una kailangan nyo ilagay yung father's information, ilagay nyo yung last name, given name, at middle name. Then pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung mother's information. So dito ilalagay nyo po yung last name, given name, at middle name ng mama ninyo nung dalaga pa. Take note po, pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa yung ilalagay dito. At kung okay na, pwede nyo na pong i-click itong next. At pagkatapos dito na tayo sa application information. So unahin na natin ang pagpili ng application type. So i-click natin itong application type. So dito pumili kayo kung new, renewal, or nawala yung passport ninyo. Pero sa video na to kukuha pa lang tayo ng bagong passport. So itong new ang piliin natin. At pagkatapos dito tayo sa baba sa basis of Philippine citizenship. So i-click lang natin itong select. So dito pumili kayo kung ano yung basihan ng pagka-Filipino ninyo. So pwedeng birth, election, naturalization, RA 9225 or others. Pero sa akin ay birth. Kaya ito yung pinili ko. And next dito tayo sa pagsagot sa baba kung foreign passport holder daw kayo. So kung yes, i-click nyo itong yes. Pero kung hindi, i-click nyo itong no. And then dito po tayo sa paglalagay ng emergency contact person. So ilagay nyo po dito ang tao na pwedeng kontakin if ever may emergency kayo. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung contact number niya. So take note, contact number po niya yung ilalagay dito at kung okay na i-review nyo po lahat, pagkatapos i-click nyo na po itong next. And then mapupunta na po tayo dito sa paglalagay ng contact information natin. So dito ilagay nyo po yung complete na current address ninyo. At dito sa baba ilagay nyo po kung saang city kayo at kung saang province. At pagkatapos kung nalagay nyo na, dito naman tayo sa paglalagay ng occupation. So kung anong trabaho nyo, ilagay nyo na lang po dito. At pagkatapos ilagay nyo po yung office number at office address dito sa baba. So take note guys, pwede kayong maglagay ng office number at office address, pwede rin pong hindi. Kasi optional lang po yan. At pagkatapos kung okay na at na-fill upan nyo na lahat, pwede nyo na pong i-click itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo sa pag-review ng mga information na nilagay natin. So i-double check nyo pong maigi. Kung may mali, pwede nyo naman pong i-update yan. At pagkatapos kung okay naman lahat at wala naman problema, i-click nyo na po itong box katabi ng I am not a robot para ma-checkan. And then may makikita kayong ganito. So kagaya niyan, hinahanap yung stairs. So lahat ng hagdanan dito, i-click nyo na lang po. At pagkatapos kung na-click nyo na, pwede nyo na pong i-click itong verify. At pagkatapos i-click nyo na lang po itong box katabi ng I am aware para ma-checkan. At kung may check na, i-click nyo na po itong confirm na nandito sa baba. At pagkatapos kung ganito yung makikita ninyo, your slot reservation has expired. Please select a schedule. So kailangan yung pumili ng bagong schedule kasi dapat within 30 minutes ay na-fill upan nyo na lahat yung mga kinakailangang fill upan doon para makaproceed kayo. At pagkatapos mo pupunta tayo dito sa pagpili ng processing type. So pwede kayong pumili kung regular processing or special processing. Sa regular magbabayad kayo ng 950. Tapos 12 working days darating sa inyo yung passport. So kung hindi kayo nagmamadali, pwedeng piliin nyo itong regular processing. Pero kung nagmamadali kayo, pwede nyo naman piliin itong special processing. Tapos magbabayad kayo ng 1,200 pesos.
So nasa sa inyo na po yan kung ano yung pipiliin ninyong processing type dito. So sa akin gusto ko special kaya ito yung pinili ko. And next dito tayo sa baba sa pagpili ng payment method. So dito may tatlong option tayo. Pwedeng e-payment via Maya or debit card or credit card. Tapos pwede ring over the counter. So sa over the counter pwede kayo magbayad through bayad centers accredited merchant kagaya ng GCash at mga 7-Eleven pwede po dito. So depende na po yan kung ano yung payment method na gagamitin ninyo. So sa akin over the counter. Pagkatapos dito tayo sa baba sa pagpili ng other services. So sa akin guys, ang option ko lang ay pick up. Pero yung iba merong nakikita ako na merong delivery. So depende po yan sa area. So kung merong delivery, kayo nang bahalang pumili kung delivery or pick up yung pipiliin ninyo. At pagkatapos dito sa baba, may makikita tayong summary. So kung nakikita nyo yung amount is total of 1,200 pesos. So kung okay na kayo dito, i-click nyo na lang po itong Pay Now. And then may makikita kayong payment confirmation dito. So basahin nyo na lang po lahat yan. Pero take note guys, dapat kung may makuha kayong reference number, dapat mabayaran nyo po yan sa loob ng 24 hours. Kasi kung hindi nyo mabayaran, ma-expire po yung reference number na yon. At kung nakapagbayad kayo, take note guys na wala na pong refund yan. So hindi po refundable yung binayad ninyo. So basahin nyo na lang po lahat yan. Then pagkatapos scroll down nyo at dito sa pinakababa may makikita po kayong box katabi ng I agree. So i-click nyo po yan. At kung may check na yan, i-click nyo na po itong proceed to payment. And then may makikita kayong payment reminders dito. So basahin nyo na lang po lahat yan. Then scroll down nyo at dito sa pinakababa may makikita po kayong payment reference number. So bali itong payment reference number, ito po yung gagamitin ninyo once magbabayad na kayo. Take note guys, hanggat hindi kayo nakapagbayad, hindi pa successful yung appointment booking ninyo. So dapat bayaran nyo po muna ito. So bali may nakalagay dito na 1,250 kasi meron siyang convenience fee. So ito yung babayaran ninyo 1,250 kahit saang merchant kayo magbayad. For example, GCash, 7-Eleven, so 1,250 po yung ibabayad ninyo. At dapat tandaan nyo rin po itong payment expiry date na nandito. So gagaya sa akin, March 17 ako nag-book ng appointment. Pero yung nakalagay na expiry date dito ay March 20. So bali 3 days lang dapat nabayaran nyo po yung payment reference number na ito para hindi po siya mag-expire. So ngayon bayaran natin yan gamit ang GCash account. So kung okay na kayo dyan, punta na tayo ngayon sa pagbabayad gamit ang ating GCash account. So nang gagawin natin, buksan lang natin ang GCash account natin. At kung nakapasok na kayo at para makapagbayad na tayo, make sure na merong laman syempre yung GCash account ninyo. So para sa pagbabayad, i-click na lang natin itong bills. At pagkatapos dito, hanapin at i-click na lang natin itong government. So ito po. At pagkatapos dito, maraming government agencies na pwede ninyong pagbayaran. Pero ang kailangan nyong hanapin dito ay DFA. So kung hindi nyo po makita dito guys, kagaya niyan, ito po yung DFA. Pero kung nahihirapan kayong hanapin, pwede nyo naman pong i-search yung DFA. So ganito po yung logo niya. So kung okay na, pwede nyo na pong i-click yan. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pagbabayad. So kung nakikita niyo guys, may nakalagay dito na real-time posting period. So pagkabayad nyo, automatic na magre-reflect po sa inyo yung binayad ninyo kaagad. So ngayon magbabayad na tayo. So una, ilagay natin yung amount na mababayaran natin. So sa akin, special processing yung pinili ko kaya 1,250. Pero kung regular processing lang, pwede nyo naman pong i-check sa payment reference number niyo kung ano yung total doon, yun po yung ilalagay ninyo dito. So kagaya sa akin, 1,250. Kaya ito yung ilalagay ko dito. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng 10 digits na reference number. So kung ano yung payment reference number na nakuha ninyo, so kagaya nito, ito po yung payment reference number. So nandito po sa baba ng barcode yung reference number. So ito po yung ilalagay ninyo dito sa 10 digits reference number. So make sure guys na tama po yung ilalagay ninyo. I-double check nyo pong maigi. Mas maganda i-copy nyo na lang po itong nakuha yung payment reference number. Then
i-paste nyo po dito para hindi po talaga kayo magkakamali sa pagkakalagay. So double check nyo pong maigi kasi minsan yung O naging 0, yung 0 naging O, tapos yung I na malaki naging L na maliit, kaya nagkakamali yung paglalagay ng reference number. So i-double check nyo pong maigi na tama yung nilagay ninyo para hindi po kayo magkakaproblema at ma-post po yung binayad ninyo at ma-approve na po kaagad yung booking ninyo. At pagkatapos dito ilagay nyo po yung mobile number ninyo. So mas maganda yung mobile number na nilagay ninyo nung kumuha kayo ng appointment, yun po yung ilalagay ninyo dito. At pagkatapos maglagay kayo ng email address. So dito guys may nakalagay na optional yung pagkakalagay ng email address. Pero mas maganda talaga maglagay kayo ng email address and make sure active at nabubuksan pa niyo yung email address na ilalagay ninyo kasi magsasend po sila ng email doon. At kung okay na dito naman tayo sa baba, so may makikita kayong protect your bills now. So dito guys kung lalagyan nyo to ng check, mag-additional kayo ng pagbabayad ng 11 pesos. So less than 1% po yan sa babayaran ninyo. So kung nasa sa inyo na po yan, kung gusto nyo i-protect yung bills niyo, pwede nyo lagyan ng check. Pero kung ayaw nyo naman, ayaw nyo mag-additional, wag nyo na pong galawin yan. So pwede nyo na pong i-click itong next na nandito sa baba. And then mapupunta tayo dito sa confirmation. So kung nakikita ninyo 1,250 yung mababayaran ninyo. Then pwede na po nating i-double check lahat ng mga information na nilagay natin kagaya ng mobile number, email address at ang pinaka-importante yung 10 digits na reference number. So kung okay na at na-double check nyo naman at wala namang problema, pwede nyo na pong i-click itong confirm na nasa baba. And then may makikita na kayong payment receipt. Pwede nyo na pong i-save yan or screenshot nyo para if ever may maghanap na kung nakapagbayad na kayo, may ipapakita po kayo. So nandito po lahat yung reference number na binayaran ninyo. So screenshot nyo na lang po yan. And then may marireceive din kayong email na kagaya nito, amount paid, biller name, DFA, tapos nandito yung reference number, account number. So i-double check nyo po lahat yung mga nandito. So kung okay na, mga ilang minuto, oras, or araw guys, depende po sa DFA kung kailan sila magsasend. Make sure lang na tama talaga lahat yung reference number na nilagay ninyo para makareceive po kayo ng email na kagaya nito. So kagaya sa akin nung una, nagbayad ako ng Friday. Nag-alala ako kasi Saturday and Sunday wala akong na-receive na email galing kay DFA na kagaya nito. So pagka Monday guys, may na-receive na akong email na kagaya nito. So, okay na po yung appointment ko. So, ito na po. You have successfully confirmed your passport appointment booking. So, kung meron na kayo nito guys, ibig sabihin, approve na po yung booking ninyo at yung appointment date and time. Make sure na makakapunta kayo doon kasi yun po yung oras ng pagkuha ninyo ng passport. So successful na yung booking ninyo pero hindi pa tapos dyan kasi pwede nyong i-scroll up yan at dito sa pinakababa may naka-attach na PDF file. So pwede nyo pong i-click yan, i-download nyo at ipaprint nyo at yun po yung dadalhin nyo pagpunta ninyo sa DFA mismo. So pwede nyo pong i-click yung mga files na nandito. So kasama sa mga files na makukuha ninyo itong important reminders. So pwede nyo pong ipaprint yan at meron ding passport application form. So ito po yung passport application form na makukuha ninyo. So ipaprint nyo po to kasi napaka-importante din ito. Then meron kayong electronic receipt number. So isa din to, ipaprint nyo rin po kasi kailangan yan sa pagkuha ninyo ng passport. At meron din kayong makukuhang ganito na client feedback form. So ipaprint nyo na rin po yan para pagpunta ninyo kasama na rin yan. So bali 4 na form po yung dadalhin ninyo sa pagkuha ninyo ng passport. Basta lahat ng nasa email, ipaprint nyo po lahat yan. At kung may mga kinakailangan pirmahan, fill upan, ganyan, fill upan nyo na po lahat. Make sure dala nyo po yan pagpunta ninyo sa inyong nakaschedule na appointment date and time. So, para hindi po kayo pabalik-balik, dapat kumpleto na yung requirements ninyo pagpunta doon at isasubmit nyo na lang sa oras na pagdating ninyo doon.